Ayun, magandang araw sa inyo, no, mga kalingap, mga kapadyak, ha? Mapagpalang araw sa atin lahat. At sa mga bago lang po sa channel ko, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Kalingap Tony. Ayan po, andito na naman po tayo ngayon para gumawa na naman po ng isang reaction video. Ayun, nakaka-excite na po. Bago po ang lahat pala, shoutout po kay Kalingap Alvin. At bro, thank you. At ito pong gagawa ng ating gagawa ng reaction video ngayon ay yun, nagpapasalamat din po ako kay Dr. Love. Yan, maraming salamat po Dr. Love. Ang ating pong gagawa ng reaction video ay ito ay isa sa mga scout ni Dr. Love. Ayan, mayroon na ba kayong idea kung sino, no? Sa bagay, nakita nyo na sa thumbnail, ano? Yan. Anyway, ang gagawin natin reaction video ngayon ay unang pagkakakita, no, ni Dr. Love kay Beyonce. Panoorin po natin ang istorya ni Beyonce. Yan, tara, panoorin po muna natin. Mga kabuto, mga katsukaran at mga kalingap, tayo po ngayon mga kalingap ay nandirito po sa bulubundukin ng masalong-salong Mercedes po mga kalingap. Meron po tayong dinalaw ngayon na dalagitang Maladyusa po ang kanyang kagandahan po mga kalingap. Siya ay napakasipag na batang mag-aaral po mga kalingap. Sa tuwing hapon po mga kalingap, kapag uwian na po mula sa kanilang eskwelahan, siya po ay naglalakad ng halos 3 oras po para po makarating sa kanilang tahanan. Nakakatakot po mga kalingap dahil alam naman natin andun lagi ang panganib kapag ganitong sitwasyon at ganito kalayo ang nilalakaran mga kabataan. Isipin mo na lamang mga kalingap na 3 oras kang naglalakad mula sa pinapasukan mong eskwelahan hanggang po ikaw ay makarating sa iyong tahanan. Nandun po ang panganib, nandyan din po ang peligro, lalo na sa isang dalagang maladyusang kagandahan na kagaya niya po mga kalingap. Mga katsukaran, mga kaprinsip at mga kalingap, tunghayan po natin ang kwento ng isang dalagang maladyusa po ang kagandahan na nakatira po dito sa bulubundukin ng masalong-salong Camarines Norte po. Pero yung pag-uwi nyo, lakad kayo. Ilang oras mo nilalakad ang pambuhan hanggang dito sa masalong-salong? 3 to 4 hours ang lakad nyo? Depende po sa paglalakad. Depende sa paglalakad. Mabilis na yun 3. Yung 4 hours, hindi mabagal na yun. Grabe ang layo. Totoong malayo. Alam ko yung lugar ni Kuya Ribin mga kalingap. Malayo talaga dito. So 3 to 4 hours kayo naglalakad. Kahirap po ng buhay. Tapos minsan nag-aano na po si Dana. Papasok ko na lang ang kita ko lang. Hindi ko lang kayang ano. Bakit sa ano ba? Pero nagpapa ako na makuha. Mga nakaroon ng ano. Yung nagkasakit ko siya. Tapos nagkasakit ko siya. Kapatid ko po ako. Mabuti sa akin. Papadala ko. Yung bayit naman sa hospital. Saka bayit ko nila. Kahit ang mga bata. Kano naman inaabot ng kapatid? May ano lang, may pamilya po din siya. Tapos yung trabaho tapos ng kapatid ko isa pilot po. Tapos yung asawa din po nun walang trabaho. Kaya mataas na po ang kanyang 1,000. May ano lang ako at sabi ako sa kanya minsan wala po kain dito sa bahay ng mga bata. Nakakawa naman po dahil kapatid naman po pala nakakatinig sa nilang magkakatakalit kung hanggang dito para makapasok ko lang.
Damutan niyo muna. Tama ito nakakahita. Ito, 500 lang ito. Pero makakatulong ng malaki sa inyo ito. Tama. Malaking tulong na po sa pambigas namin. Sige. Ano pangalan mo? Yan. Ay, ang ganda mo. Para kang Diyosa. Diyosa sa kagandahan. Masipag pala ito, batang ito mga kalingap. Naglalaba. Ilang taon ka na, Beyonce? 15 years old, namumula sa kagandahan mga kalingap. Nag-aaral ka pa? Oh. Anong grade mo na? Grade 10. Ilan kayong magkapatid, Beyonce? 5. Ito siya panganay, siya naglalaba. So nabutan ko natin siya naglalaba para siyang Diyosa mga kalingap sa kagandahan, namumula ang pisngi. At marami kayong baboy dito. Kanino bang baboy yan? Palaga lang sa inyo. So wala talaga kayong sariling alagang baboy. At yun, nakita natin yung istorya ng buhay ni Beyonce. Umpisa pa lang po yan. At grabe, ang layo pala ng nilalakad ni Beyonce mula sa bahay nila, papunta sa school, then papunta sa school, pauwi ng bahay nila. Ang grabe yung sakripisyo ng batang ito. Nakakatawa ron, hindi siya nagreklamo o kung ibang bata yan di ba? Ano na lang yan, siguro ihinto na lang kasi sa sobrang hirap ng kanyang araw-araw. Biruin mo mula Lunes hanggang Biyernes. Lalakarin mo yung 2 hanggang 3 oras, na kalsada. Andyan pa syempre yung mainit. Tapos pagka minsan naman maulan at pinakamatindi mabagyo, Kaya nakakabilib din sa mga ganitong klaseng bata na kahit ganun kahirap at ganun kalayo yung kanilang nilalakad, nagtsatsaga sila para alam mo yun, maiwanan nila yung kanilang paghihirap, yung kahirapan nila. Nag-aaral sila mabuti, yun, nakakabilib to. Kaya deserve na deserve ang tulong ng kalingap ng batang ito. At ayun, nakakatuwa naman kasi sa pagbabalik ni Dr. Love ay may mga naibigay na rin na tulong, na hindi lang financial. Maraming bagay na naitulong si Dr. Love dito sa batang ito. Kaya yun, panoorin po natin yung isang video sa pagbabalik ni Dr. Love dito kay Beyonce. Tara! Magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po sa ating mga suking tigpaminaw. Magandang hapon sa walang sawang suporta niyo po at pagpanood ng aking mga videos. Sa hapon pong ito, mga kalingap, ay bibilhin ko na po. Ay bibili po ako. Ay bibilhin ko na po. Yung bike para kay Diyosa. Sponsor po ng Kalingap Japan Group. Ito po yung bike na binili ko para sa aking Diyosa na si Beyonce po mga kalingap. Ito po ay kumplito po sa lahat ng mga anumang klaseng bisikleta na naaangkop sa inyong mga bibigyan po. So ito po, piniprepare na po yung bike. Surpresa po natin to kay Beyonce po na Diyosa po ng kagandahan sa kabundukan at karagatan. Ayan po mga kalingap, napakagandang bisikleta po. So magugulat si Diyosa nito. Maraming salamat po sa Kalingap Japan Group, Rory Fujimoto, Adobo Latte Japan Book, and Erika Alpon Mix Vlog. Suportahan po natin ang kanilang mga channel. Sila po ang nag-sponsor ng bike na ito. Lalo na po si Sir, mayari ng isa rin po siya sa nagbigay po ng discount, na malaking discount para po natin makuha ang bisikleta na ito na atin pong ibibigay
kay Miss Beautiful Diyosa ng kagandahan. Yan po. Ikakarga na po natin. Yan po, mga kalingap. Yun. Ayan. Salamat, boss. Okay na. Okay. Para po ko ay ano ito. Para kay Diyosa ng kagandahan, Miss Beyonce. Tara na po mga kalingap at pupunta na po tayo doon sa kabundukan ng masalong-salong kung saan nandoon nakatira si Miss Beyonce na Diyosa ng kabundukan at kagandahan sa karagatan. Bakit ang tagal mo? Nagsukatas ako? Dalawin natin si Diyosa. Sa Angelica? Diyosa. Diyosa? Si Beyonce. Yancy? Oo. Pupunta natin si Beyonce at ipakilala ko sa iyo. Siguro. Sana hindi ka ma-inlove ha. Siguro. Oo. Maganda yun si Beyonce. Sama ko ako. Yan, sama muna tayo ha. Oo. Ako muna si Kalinga Prab ngayon ha. Oo. Sige. Ako si Kalinga Prab na isasama ko ay sidekick na si Arjon. Oo. Ayan. I'm back! I'm back! Magandang hapon po mga kalingap. Kumusta ka na, Beyonce? Mabuti po. Ay, ganda ni Beyonce ngayon mo. Arjon, Oh. ano masasabi mo kay Beyonce? Bakit ako? Oh. Arjon, anong masasabi mo kay Beyonce? Siyempre na nga, nakakaganda niya. Ha? Nakakaganda niya. Maganda ba? Oo. Iba Pero klase. siyempre, mas may ano saan niya. May? May mas maganda ka saan niya. Sino bang mas maganda? Ito na nga pinakamagandang Diyosa na nakilala ko. Oo, pero may mas maganda ka saan niya. Pero sa sobrang ganda niya. Sobrang ganda. Dahil, Asan sila si mama mo? Nasa bundok po. Nasaan? Bundok. Buyo? Bundok po. Abundok? Opo. Bakit? Anong ginawa nila doon? Nagagabi po. Nagagabi. Nagagabi? Meron akong sorpresa sa'yo. Okay lang ba? Tignan natin. Ha? Sino kasama ng mama mo? Si Papa po. Sa bundok sila? Sige. Puntahan natin yung sorpresa ko sa'yo ha. Meron akong sorpresa na inihanda para sa'yo. Ito ay galing kay Erika Alpon Vlog, Rory Fujimoto, Mail Vlog, at saka yung may-ari ng bicycle shop. Ay, naku, sabi ko na. Sorpresa ate, tingnan natin ha. Tingnan mo. Yan. Pakita ko sa'yo. Ayan. Ha? Okay na ba sa'yo yan? Salamat po. Hindi ka na maglalakad? Para sa'yo yan. Thank you po. Ako po. Ha? So, baba ko na. Ayan. Hawakan mo. Yan. Itaas ba natin? Natataas ito. Hindi na marunong magtaas ha. Paano ba ito pataasan? Ay, ganyan lang muna. Sige. So, dito. Anong masasabi mo sa regalo mo? Maraming salamat po sa mga nag-sponsor po nito. Kaya Ate Erika po. Rory Fujimoto po. Thank you po. Mail Vlogs po. Salamat po Lahat sa ng inyo. Kalingap Japan. Sa lahat po ng Kalingap. Japan. Kalingap Japan. Thank you po. Maraming salamat po. Lalo na po sa iyo, Jack lang. Okay, ginamit lang ako. Testing natin kung marunong ka. Marunong ka ba mag-bike? Hindi. So, bibit-bitin na lang to. Bibit-bitin mo lang to. Ha? Pero po mag-aaral. Mag-aaral ka. So, mag-ingat ka palagi ha. Opo, salamat po. Oo. Pasalamat ka doon sa mga taong tumulong sa'yo. Salamat po sa mga nag-sponsor. Oo. Ginamit lang naman ako. John, di pala marunong mag-bike. ano? Turuan mo mag-bike.
Ganito lang ulan ate, ano. Oo, yan. Oh. Turuan mo siya, ba't ikaw sumakay? Hindi, ito lang. Oo. Yan. Ganda ng bike. Ano masasabi mo, Isin? Akala ko marunong ka. Ano lang ako? Yan po. Akala ko marunong ka. Ano lang ako? Ayun. Salamat tayo kay Pat. Paano ba sakyan? Subukan mo sakyan. Hindi pa ako marunong. Hindi pa marunong. So, magagamit mo na to sa iyong pag-aaral. Hindi ka na maglalakad ngayon. Pero, kasunod dito, kahit ko lang dahil ang susunod nito sa Kalingap na. At yun na yung kasunod na tuparan ng lahat ng mga pangarap. Kapag si Kalingap na, ang vlog sa'yo. Yan. First time ko po makatanggap talaga ng Ricardo. Ganito po. Salamat po sa mga nag-sponsor. Naiyak ako. Naiyak ako para sa kanya. Natuwa ako doon sa reaction niya. Hindi ko pa talaga akalain na ano. Hindi ko pa talaga akalain na bibigyan po ka ng bag. Ay di, merong mga taong naawa sa'yo. May mga taong naawa sa'yo. Kaya yan ay yan ay pinabili niya. Dahil ako naiyak. 3 oras ka raw kasi naglalakad. Kaya naawa sila sa'yo. At pinabigyan ka ng bisikleta. So, ipagpasalamat natin kanila yung mga kabaitan. Umpisa ng blessing mo ito sa mga susunod pang darating na blessing para sa iyo. At yun, nakita natin ibang-iba yung kasiyahan na ihatid ni Dr. Love kay Beyonce, no? Nakikita nyo naman sa mga mata ni Beyonce na sobrang na-appreciate niya, tsaka sobrang tuwan-tuwa siya sa ibinigay sa kanya ni Dr. Love at syempre ng sponsors. Isang bagay na rin yun, na pwedeng makabawas sa paghihirap niya sa araw-araw sa paglalakad. Binigyan siya ng ang cute ng bike, kulay pink. Ayun, nakakatuwa kasi sobrang na-appreciate niya yung bagay na yun. Bihira rin yun sa mga kabataan ngayon na sobrang pinapahalaga, sobrang natutuwa sa isang bagay na binigay mo, hindi kagaya yung iba pag binigyan mo okay lang, sige, tapos iba nga hindi na pinapansin o hindi na binibigyan ng halaga yung mga binibigay ng mga gustong tumulong sana. Pero itong batang ito talaga sobrang naiiyak siya. Kaya pati itong si Dr. Love talaga naman nagiging emotional din dahil ramdam niya ipasalamat ni Beyonce sa mga tulong na binigay niya. At ito naman susunod na video, panoorin naman natin ito na yung pagkakakita niya, pagkakalapit ni Dr. Love kay Beyonce papunta naman kay Kalingap Rob. Tingnan po natin, panoorin natin kung papaano at kung ano ang tulong na ibibigay ni Kalingap Rob dito kay Beyonce at sa pamilya. Tara!
Beyonce. Kina Beyonce at alamin po natin kung ano po yung pwede nating may tulong sa kanya, no? So, tara mga kalingap, samahan niyo po kami. So, ito po yung bahay nila, no? Opo. Ay, ayan, nandito si Beyonce, oh. Oh, Beyonce, pwede bang malagay mo dyan sa damit mo? So, ayan, Beyonce. Bago ang lahat, ako pala si Kuya Rab, Kalingap Rab. Kilala mo ko na? Kilala mo kami? Ito ka, medyo... Hindi ko po kayo maano. Ha? Ano? Kilala po. Kilala. Ayun. So, di tayo masyado magpapakilala, ano? So, matagal ka na pala na-scout ni Dr. Love and matagal ka na rin niya sa akin nalalapit. And ngayon lang kami nagkaroon ng time para makadaan dito, ano? So, ayan. Kumusta naman, Beyonce, dito sa bahay niyo? Kumusta? Pwede bang ikwento yung magpakilala ka sa akin at sa mga viewers? Ako po ay isang ano lang po. Dalaga pong nagpapasok po sa pambuhan. Ano po, pumapasok po kami ng kapatid ko. Pag umaga po na ano po. Maaga lang po ang gising namin tapos pumapasok po kami ng mga 6 po. Papunta po ng pambuhan po. Tapos paghapon po, naglalakad na po kami pa uwi ng kapatid ko. Ang bahay po namin, anak po. Medyo butas-butas na rin po yung Medyo bubong. butas-butas? Na ano na rin po pag naulan. Ako po ay grade 11 na po. Nais ko po sanang ano po, tulungan po sila mama. Sila mama mo? Opo. Bakit? Kasi po si Papa po hindi po nakakapagtrabaho at ano po. May ano din po, diferensya po si Papa hindi po siya natagal sa trabaho at yung paa niya po. Ano, paralyzed? Ganun? Opo, parang ganun po. Kaya po gusto ko pong matulungan po sila. Papasalamat nga po ako kay Doc Love at nilapit po ako sa inyo. And anong klaseng pamilya ang meron kayo? Simple lang po. Simpleng buhay lang po. Si mama po, nakikilabada po. Nakikilabada lang po si mama pag wala po kaming walang-wala po talaga kami. Tapos, pag hindi naman po nakikilabada, napunta po silang bundok. Kung ano man po na hindi po silang tulong sa po sa tita ko. Nakikialaga lang din po sila ng baboy. Nakikialaga ng baboy. So, grabe pala hirap pa lang din talaga ng buhay nyo dito. Opo. Kahit mahirap ang buhay, ano yung gusto mong marating sa buhay mo? Kahit ganun na pagsubok na pinagdadaanan. Gusto ko Ano lang yung pangarap mo? po. Gusto Ano ko yung pangarap mo? Gusto ko pong maging flight attendant. Flight attendant. Ang pinakapangarap mo talaga. Wow. Para po pag naging flight attendant na po ako naman po yung tutulong kila mama. Kina mama mo. Opo. Ano yung mga dinanas yung dito, Beyonce? Yung mga pagsubok? Marami na po. Marami na. Gaya, Halos hindi sanay ka na sa mga pagsubok dito sa bahay niya. Opo. Maraming hirap na dito. Pinagdaanan niyo. Opo. Anong pinagkukunan mo na lang ng lakas, Beyonce? Bakit ka pumapasok ng 2 oras? Sila mama din po. Sila mama mo. Gusto ko din po silang iyan po sa hirap. Iyahon sa hirap. Lahat ng ito, ginagawa mo para sa iyong magulang, Opo. sa iyong pamilya. Ano ba yung pangarap mo para sa kanila, Beyonce? Gusto ko po sila ilayo dito sa lugar na po na ito. Sa lugar na to? Bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. Ano lang? May mga po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa pong lugar. Yung kapatid po ng papa ko, po sila nagkaaway po sila, hindi po sila magkaintindihan. Parang api din po kami dito. Nahapi din kayo dito. Anong ginagawa niyo pag may mga ganong pagkakataon na parang... Sinasabi ko lang po kay mama na kaya po namin yun. Malalagpasan din po namin yung mga pagsubok na yun. Yun yung sinasabi mo, kina mama mo. Paano mo sila ina-encourage mga magulang mo at yung pagkapamilya mo? Magtatapos po ako sabi ko po sa kanila, magtatapos po ako
Iyaawang ko po sila dito sa kahirapan. Iyaon mo sila kahirapan. Opo. Mahirap talaga ang buhay dito, Beyonce. Opo. Nadanas ko na rin po yung mag-ulam po ng toyo tsaka mantika. Toyo, mantika. Ang sarap Naranasan. po. Ang hirap ng buhay. Pero kahit ganun mahirap ang buhay, masaya ka naman ba sa piling ng iyong pamilya? Opo. Basta po buo kami tsaka Basta buo kayo. magkakasakit po sa amin. Walang nagkakasakit. Ano yung tanging kahilingan mo, Beyonce, na gusto mong matupad sa ngayon? Siyempre, maliban sa pag-aaral, ano? Panalangin mo sa Panginoon, palagi mong ipinagdarasal gabi-gabi bago ka matulog. Ano yun, Beyonce? Ano po, magkaroon po ng anak buhay po sila, ma'am. Kasi wala talaga silang alam Ano po, wala po talaga. Wala. Di pa, may pambaon mo, pang ano mo, allowance mo, paano yun? Nakikilabada po. Natulong po ako kay mama. Naglalabada ka rin? Grabe. Tinutulungan ko po si mama. Tutulungan mo siya ang paglaba, ibang damit yun. Opo. Binabayaran po. Tapos binibigyan din po ako ni mama. Tapos yun yung baon mo. Hindi mo ba iniisip yung ano nun? Yung kahit siyempre masakit sa kamay yun, ano, yung sa pagod, di mo na inisip. Okay lang po yan. Okay lang yun. Tapos natutulungan ko po sila mama. Ang mahalaga po na tutulungan ko po ang pamilya ko. Ibig sabihin, naging labandera ka na rin pala. Pero sa ginagawa mo, di ka naman nahihiya sa mga kaklase mo, gano'n. Hindi ko naman po kinakahiya ang pagiging mahirap po. Siyempre, kung iba yun, di ba? Yung iba, mahihiya na, ay, ganito ang trabaho ko. Hindi na po. Hindi na po. Hindi na. Mahirap naman po talaga kaya tatanggapin na lang po. Grabe. Ngayon, nakikita ko sa mata mo, parang malungkot ka, Beyonce. Bakit malungkot ka? Parang malungkot ka ngayon, Beyonce. Mata mo parang ano eh, medyo naluluha ka. Masaya lang po at nandito na po kayo. Masaya Masaya ka po. lang kasi napunta ka Opo. ng team ko. Hindi lang si Dr. Love. Sawa ka na ba kay Dr. Love? Sawa ka na kay Dr. Love? Hindi lang po. Pero salamat din sa team ko kasi nakakapag-squad sila ng mga karapat Oo, dapat man. tulungan. Kagaya mo, na naglalabandera ka pala. Ano? Sobrang po napapasalamat po ako. Marami din pong natulong sa akin si Doc Lab. Yung mga po, nalalampasan po namin. Marami. Nakakaya ka naman ng ano, Beyonce. Anong gusto mong sabihin sa mga viewers, Beyonce, ngayon, mga kapanood? Sa mga viewers po, sana po tulungan niyo po kami ng family ko po. Na makasurvive po sa paghihirap. Kahit pong tulong tatanggap po na. Sobrang laki po tulong na po na. Thank you po. May mga pagkakataon ba na nainggit ka sa mga kaklase mo na may mga pera? Ganun. Minsan po. Minsan. Siyempre, ako din naman. Lahat naman siguro dumaan doon. Ano? Anong ginagawa mo pag minsan pumapasok kang walang baon? Minsan ba pumapasok kang walang baon? Siya? Iniisip ko na lang po na po. Wala na rin, baka mga sunod po, magkakagaya po ako sa kanila. Yung mga gusto po nila, ko rin, ma-achieve rin. Na-achieve mo rin. Ito yung CR nyo. Opo. CR nyo yan. Pero napansin ko sementado yung bahay niya, no? Paano yun na paano? Ay, hollow blocks lang pala, hindi siya sementado. Sa sa lola po yan, sa mama po na. Ay, mama ni mama. Lola mo nga. Sa lola mo. Sa lola ko po. Siya pa nagpagawa niyan. Opo. Pero matagal na siguro ito. Na na po, yung bahay namin ay sira-sira na po dati. Hindi. Dati, may bahay kayong sarili. Opo. Anong bahay niyo dati? Di ba po na yung kahoy lang po sa wali. Kahoy, tapos nag-iba ng bagyo. Opo. Marami pong bahay dito dati. Maraming bahay dito dati. Tabing dagat kayo, ay ano? Opo. Ibig sabihin, itong bahay na ito ay sa ano pala, sa lola niyo pa noon pa, ng araw. Dito kayo nagluluto. Opo.
Pasensya na po. Ba't nakapaa ka lang? Sanay kang nakapaa? Opo. Kalinga po. Ito po, nilapit sa atin ni Dr. Love. Ngayon na po natin na bisita. And yun, kitang-kita ko po kay Beyonce yung talagang hirap na kanyang pinagdadaanan. Hirap, pero ngayon parang masaya si Beyonce ngayon. Masaya ka, Beyonce. Nakadalaw ko. Sobra po. Nakadalaw ang Team Kalingap. So, ayun mga Kalingap. At yun, napakinggan natin yung kwento niya. Yung ilang kwento ni Beyonce. Kwento nakaka-touch and kita talaga natin sa kanyang mga mata yung lungkot. Dahil na kanina, yung mga karanasan nila dito. At nung una kasi, nagal na sa amin nalapit ni Dr. Love, kaso di nga kami makapunta dito. Pero yun nga, marami na rin nagko-comment na bisitahin daw natin si Beyonce. At yun nga, talagang masasabi ko na karapat dapat din pong matulungan itong batang ito na si Beyonce. And alam ko, Beyonce, mayroon ka daw tinatagong talent dyan. Kumakanta daw siya eh. Kaya pala Beyonce. Hindi sumasayaw din yun, bro. Ang alam mo, kumakanta si Beyonce. So, tama-tama, andito si David. Ano? Kuya David Vlogs. Siya ang gigitara para sa'yo. Wow. Yun. Naharanahin ka niya. Ay, haranahin. Makakanta kayo ng sabay. Tama ba? O magitara ka lang? Grabe, baka magselos niyan. Wala na? Kakanta lang. O, sige. Pakita natin yung kanyang talent para sa mga viewers. Ito pong kantang ito ay inaalay ko po sa mga viewers po. Sana po magustuhan po ninyo ang kakantahin ko ngayon. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitama ang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Badhana. May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo, siya ang panalangin ko. Salamat po. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say all was true, but it's now become a lie. So I'm telling you I love you one last time. And goodbye. Ayan, thank you. Ayan, thank you kay Beyonce. Palakpakan natin si Beyonce. Napakagaling naman kumanta. So ito, meron kami dalang groceries para sa inyo, Beyonce. Ano? Sana makatulong sa inyo. For the meantime, yan ito, may bigas. Sobrang laki na po tulong. Buksan natin. Kapag sila kayo dyan. Oh, Beyonce, may baon ka na sa school. Ayan. Ito po mga kalingap, groceries para kay Beyonce. And meron pa dito mga sabon, shampoo. Oh, Beyonce sabon panlaba, di ba? May ka man maglaba. Salamat po, kalingap na. Ayan. Oh. Tinapay, biscuit, baon mo sa school. Tapos ito pa. Oh, itlog. Salamat po. Ayan. Alright. So may mga dilats tayo dito.
Yung mga deluxe and noodles. Tapos may gatas. Ayan. And, yan. Bigyan din natin ng cash si Beyonce. Itong Beyonce, muna. Balik mo muna dito. Ayan. Ayan. Bigyan din natin sila Beyonce ng pera para makatulong naman sa kanyang pag-aaral. Kasi siguro wala ka na rin maibaon. Ano Beyonce? Wala na rin. Parang malungkot ka Beyonce. Parang speechless ka. Masaya lang po ako. Masaya ka lang. Tutulungan niyo kami. Ay, masaya si Beyonce. Ibig sabihin, malungkot siya nung si Dr. Love pa yung napunta. Sobrang saya ko po. Sobrang saya mo. Ayos. Sa wakas, si Kalinga Prab din. Hindi, joke lang. Dahil salamat ko Dr. Love kasi alam mo, si Dr. Love tumutulong yan kay Beyonce kahit walang vlog. Bigay siya ng allowance. Di ba? Tama? Kaya, saludo din tayo sa mga ganyan, Kalinga partner na totoo yung pagtulong talaga kahit walang camera. Ayan. So, Beyonce, ito, sana makatulong sa'yo. Sa iyong pamilya. 4,000 pesos. Salamat. Parang naiiyak ka. Wala kayo. Sobrang laki na. Sobrang laki. Malit yung binibigay ni Dr. Love. Ayan, no? Malaking tulong po ito sa amin. Salamat po, Kalinga. Palapakan natin. Salamat po. Sa inyo po. Beyonce at ang bago nating natulungan. And syempre, si Dr. At yun, nakakatuwa. No, nakakatuwa yung mula nung napaka-genuine ng reaction ni Beyonce. Nung mula nung umpisa na nang binigyan siya ng bike ni Dr. Love, mas matindi pa rin yung kung bakit siya nahihiya. Parang sobrang hiya niya na hindi siya sanay na nabibigyan ng tulong ng gano'n. Hindi sila sanay na napapansin sila ng tao sa kalagayan nila, kaya ganoon na lang din yung pasalamat ni Beyonce. At the same time, parang nahihiya siya, nahihiya siyang tumanggap kasi sabi niya nga first time niya yung tulong na ganoon kalaki. Kasi mostly siguro pag mga tumutulong din sa kanila, meron din naman siguro, pero syempre sa lugar naman na hindi naman lahat may kakayanan tumulong kagaya ni Kalinga Prab. Kaya talaga namang bukod sa sobrang na-appreciate niya yung mga binigay ni Kalinga Prab, parang nahiya siya, parang hindi nga siya sanay, kaya ito ang umpisa ng pagbabago ng buhay ni Beyonce at ng kanyang pamilya. At sa mga gustong mapanood yung buhay ni Beyonce hanggang sa ngayon, talagang sobrang laki ng pagbabago, sobrang laki ng pagbabago sa batang ito at syempre ng pamilya niya rin. At sa mga gusto pong subaybayan yung buhay ni Beyonce, at nakakatuwa, ang laki ng changes ng buhay niya at saka ang bilis ng pagbabago. Dito talaga sa Kalinga walang imposible, lalo pag kay Kalinga Prab, walang imposible, basta maniwala ka lang lagi, mag-faith ka lang kay Lord. Walang imposible sa lahat. Syempre wala naman lahat yan kung hindi sa founder ng Kalinga, kay Kuya Bansanos Matubang. Syempre kaya Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab at saka kay Kalinga Jack. Yun, marami silang nababagong buhay na from nothing talaga, tapos hanggang sa ngayon parang malayo sa buhay na meron sila dati. Sa mga gusto pong mapanood pa ang kabuuang kwento, pwede nyo pong balikan ang istorya ni Beyonce sa YouTube channel ni Dr. Love.
At syempre, sa continuation ng buhay at sa update ng buhay ni Beyonce, mapapanood nyo naman siya sa channel ni Kalingap Rab. At yan po. Nawa po ay nagustuhan niyo po yung konting reaction video natin na ginawa para kay Beyonce. At syempre gusto pong samantalin pagkakataon ng pasalamat kay Dr. Love sa pambihirang pagkakataon na siya ay napapayag ko na ako ay gumawa ng reaction video sa kanya. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, please subscribe my YouTube channel, Kalingap Tony. At konti na lang po, hingin ko lang po ang tulong ninyo at konti na lang po para sa aking watchers. At malaking bagay po yun sa mga gagawin nating charity mission dito sa Marikina. Itutuloy po natin yung naumpisahan natin. So sa ngayon lang kasi medyo nailito tayo kasi syempre hindi rin po biro ang pag-charity. Gusto natin yung magaya kung ano yung mga ginagawa ng Kalingap na hindi na basta charity. Gusto natin is quality, not quantity. Ayun lang po. Sa mga yun nga po, sa mga gusto pong bumili ng aking homemade chicken and pork skinless longganisa, available na po yun. Mag-PM lang po kayo sa akin dito po sa aking Facebook page at saka sa aking Facebook. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Mabuhay po kayong lahat. Salamat. Bye-bye.